Sahod time na naman, kaya oras na rin para magbayad ng mga dues at bills, magbigay ng pera panggasto sa bahay, pampaaral ng estudyante, pambayad ng utang at syempre pang online shopping, pang coffee o di kaya naman ay pang samgyup. Dahil sabi mo nga, deserve. Pero matapos ang lahat ng gastos, magkano bang natitira? Uy, aminin, madalas siguro wala no. Baka hindi ka rin nakakapag-ipon. Alam mo ba na base sa pag-aaral, nasa 37% lang ng population ng mga Pinoy ang mayroong savings o ipon. Ayon din sa pag-aaral, karamihan ng mga Pinoy na may savings ay nag-iipon para sa mga emergencies katulad na lamang ng pagkakaospital at iba pang mga biglaang gastos. Yung iba naman ay para sa mga kani-kaniyang financial goals, para sa mga pang-araw-araw na gastusin o di kaya naman ay pang-retirement fund. Paano nga ba ako makakapag-ipon? Isang paraan ay ang pagtatakda ng budget mula sa kinikita sa isang buwan. Magkumpara tayo ng lahat ng nagiging gastos natin at doon tayo mag-assess kung yung panggastos ba natin ay justifiable pa kumpara sa pumapasok na pera natin. Isang tool na ginagamit for budgeting ay ang tinatawag na 50-30-20 kung saan 50% ng kinikita mo ay nakalaan para sa mga needs o mga kinakailangang gastusin. 30% para naman sa mga wants at 20% ay para sa savings. Maigi rin na maghanap tayo ng paraan kung paano mas makakamenos gastos. Halimbawa, ikumpara natin kung mas makakatipid ba ang pagdadala ng packed lunch kaysa bibili ng pagkain sa labas o kung mas matipid bang bibili ng bultuhan ng mga karaniwang ginagamit sa bahay kaysa sa patingi-tingi. Limitahin din ang mga gastos na hindi naman talaga kinakailangan. Halimbawa, ang mga subscriptions sa kung ano-anong services na hindi naman madalas ginagamit. Kung sa tingin mo mas nakakatipid ka sa pagbili ng mga nakasale sa malls o online shop, saglit lang. Oops! Isipin mo muna kung talagang kailangan mo. Dahil kung hindi man, pigil muna sa paggastos. Iwasan rin ang pagkakaroon ng lifestyle inflation kung saan tumataas ang antas ng pamumuhay o gastos habang tumataas ang kita. Kung maaari, mas maiging we live below our means. Sa mga pagkakataon na hindi na talaga kayang bawasan ang gastusin, baka it's time na rin para maghanap ng additional income o mga side hustle para madagdagan ang iyong cash inflow. Gawin nating habit ang paghahanda financially mga kasambahay. Dahil ayon sa mga kasabihan, pag may isinuksok, may madudukot. Now you know.